Hindi na kailangan magpa-schedule para makakuha ng libreng NBI clearance para sa mga first-time job seeker. Pag-usapan natin yung mga requirements at proseso, paano nga ba makakuha nito? Pwedeng same day lang, magkakaroon ka na ng NBI clearance katulad nito. Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung website ng NBI, that's nbi.gov.ph. Pwede itong i-access gamit yung computer mo or sa cellphone, i-open mo lang yung Google Chrome. At pag nakita mo to, ang gagawin mo lang ay continue to site. Pero kung dito ka na kaagad dumiretso, ang gagawin mo naman ay apply NBI clearance online. Bakit tayo pumunta muna sa website ng nbi.gov.ph? Sinisuguro lang natin na sa tamang link ka mapupunta. Napakadami kasing link ng NBI clearance. So, para diretso na, doon tayo sa legit. Again, yung .gov.ph, ang official na website ng NBI. Click natin itong Apply NBI Clearance Online. Makapansin nyo, napunta na tayo sa clearance.nbi.gov.ph. Pwede na rin kayong dumiretso sa URL na to. And then, mula dito, click nyo lang yung I agree, pero pwede nyo rin i-double check yung Tagalog na version. I agree lang. Ito yung mga requirements. Pwede ang first-time applicants dito sa website. Close natin. Close ulit to. At ang dapat natin gawin ay huwag magka-sign up sa part na to. Kadalasan, dito nagkakamali, nilalagyan agad ng gender, civil status, at marami pang iba. Kapag dito kayo dumaan, may bayad. Lalo kung first-time job seeker kayo. Pero dapat ito yung gawin natin. First-time job seekers, tap natin yan. Ito yung mga requirements. Meron pa rin dapat kayong i-prepare na 2 valid government-issued IDs kapag pupunta na ng NBI. Pero ngayon, ang kailangan nyo lang ay yung details about the ID. Hindi pa naman kailangan picturean. Wala ring selfie sa part na to. Ano rin yung mga requirements? Kailangan ng barangay certificate na nagsasabing first-time job seeker kayo. Mamaya magpapakita tayo ng example. At ano pa yung isang requirements, kailangan ng reference number. Yun yung kukunin natin ngayon. Click natin tong continue. At ngayon, nasa first-time job seeker na nga tayo. Nagpalit din yung link, firsttimejobseekers.nbi.gov.ph. Fill upan lang yung mga information na nakalagay dito, gender, civil status, also yung birthday, yung pangalan nyo na rin, mother's maiden name. By the way, sa pangalan, ang ilalagay nyo rito ay yung pangalan nyo nung dalaga pa. So, kahit kasal kayo, halimbawa gagawin yung married to, pangalan pa rin nung dalaga. Bukod doon, yung mother's maiden name, pangalan din niya nung dalaga. Cellphone number na active, email address na active din, or tama yung format, at password, 2 beses i-enter, dapat mag-match. Kapag yung cellphone number ay parang mali, magkakaroon ng exclamation na katulad nito. Also sa email address. Kailangan maging check mark siya para makapag-proceed sa next step. I-check itong read and accept terms of service. Click I agree. I-check yung I'm not a robot and then click sign up. Kapag may nakalimutan kayong info dito, magkakaroon ng error na katulad nito. So, lagyan ng tamang gender. Sa married nga pala, hihingin yung husband's surname o apelido ng asawa. That's why, dapat ang ilalagay nyo rito is yung pangalan nyo nung dalaga pa. So, ibalik natin to sa single. Check ulit yung CAPTCHA. Click sign up. Hintayin natin mag-load. Oops, mali daw yung password. So, kailangan kong i-enter twice. Check ulit CAPTCHA and then sign up. This time, i-enter naman yung OTP na ipapadala sa phone. Galing siya sa NBI. Kapag may OTP kayo, wag na wag ibibigay sa ibang tao. 536089, i-enter dito. Click submit. And then, kailangan namang i-check yung email. That's why, napaka-importante na nasa inyo yung phone number, active, maging yung email address. Sa email, kailangan yung hanapin yung pinadala ng NBI online services na katulad nito. Sa activation link, i-click itong Activate Account. Pwede na tayong mag-login kasi activated na yung NBI account natin. So, dito sa sign in, ilagay ang email address at password, click sign in. Mula dito, mag-fill out tayo ng form. Bakit online mag-fill out ng form? Kasi doon sa NBI branch, kung saan kukunin nyo na yung NBI clearance ninyo, wala na kayong fill upan. Ibibigay nyo lang yung reference number at kukunin na natin yan in this process. Kumpletuhin lang lahat ng information. Bali kanina na-provide na yung name, last name, yun yung mga naka-grade out dito. Kumpletuhin na yung the rest like yung birthplace, citizenship, address ninyo, cellphone number, email address, pangalan ng tatay, saan pinanganak yung magulang, other information, educational attainment, religion ninyo, ito yung pagpipilian,
height, weight, complexion, at identifying marks. Ito yung mga halimbawa. Click Save Information, i-double check kung tama lahat. Kung mali, click Close. Pero kung tama naman, click Submit. So ito na siya, profile successfully saved. Naka-create na tayo ng NBI online account. Ang kagandahan niyan, kapag mag-renew kayo ng NBI, mag-login lang kayo gamit yung same email address at password. And then from there, hindi na kayo kailangan mag-fill out ulit unless kailangan yung i-update, lalo yung address ninyo, yung civil status, pwedeng gawin yan dito. So dahil may profile na tayo dito sa application, click na natin itong Apply for Clearance. Kailangan ng ID. Ito na yung part na pipiliin natin yung ID na meron tayo. Halimbawa, birth certificate. Ilagay dito yung ID number o yung numero na nakikita doon sa PSA. Sa bandang taas yon. Click I agree. At ito yung part kung saan mamimili na tayo ng branch. Hindi na kailangan mamili ng date. Dati kasi, sinasabi na kailangan magpa-schedule, kailangan magpa-appointment. Totoo naman yun. Pero ngayon, hindi na kailangan. Ibig sabihin, as soon as ma-generate mo yung reference number, na pinagpilian mo na kung saang NBI branch ka pupunta, pwede nang dumiretso doon sa NBI branch na yon. Halimbawa, Marikina Riverbank, o pwede mong palitan, sa San Juan ka pala mas malapit, pwede naman yon. Click nyo lang tong drop down para makita yung listahan ng mga NBI branches. Kapag okay na, click natin tong Save to get reference number. Magkakaroon kayo ng error kung nakakuha na pala kayo nito dati. So, ibig sabihin, isang beses nyo lang to i-avail. Kapag walang error, ito yung makukuha ninyo. Ito yung reference number. So, kunin ito, isulat sa papel para pag nasa NBI branch na kayo, iaabot nyo na lang yung papel doon sa NBI officer. Click natin itong close. At kanina nasa applications tayo, di ba? Punta kayo sa transactions, andun yung reference number. Makikita nyo rito, process na. Or pick up na, pwede na kayong pumunta doon sa NBI branch na pili ninyo. Itong reference number ay ito yung huling requirements na kailangan nating i-ready. So, nakuha na natin siya. Dapat meron na kayong barangay certification. Nakalagay talaga doon na first-time job seeker talaga kayo. Meron din kayong ginawang oath-taking. May pirma ng barangay chairman para maging legit. And mula dito, pupunta na tayo sa NBI branch. Magdala again ng 2 valid government-issued IDs. Ito yung tinatanggap. National ID, UMID passport, driver's license, at marami pang iba dito. Basically, ID na nakuha natin sa government agency. Pwede magdala ng birth certificate. Hindi tinatanggap ang company ID at barangay clearance. Tinatanggap lang yung barangay certification na first-time job seeker kayo. So, dun sa NBI branch, okay na tayo sa step 1. Kung wala nito, hindi kayo i-entertain kasi kailangan yung reference number. Dapat paid na din. Pero dahil first-time job seeker, libre, skip na to. Encoding na tayo and biometrics. Ibig sabihin, pipirma, kukunan ng fingerprint at pipicturan. So, dun sa NBI office, pag tinawag na yung number ninyo o tinawag na kayo ng NBI officer, ibigay yung reference number, maging yung mga valid ID at iba pang requirements katulad ng first-time job seeker na certificate. After nun, ida-double check lang at kukunan na kayo ng fingerprint, maging ng picture. Dapat sa picture, papatanggal sa inyo yung salamin, walang sombrero, uso, kita yung kabuuan ng mukha. At dahil nagawa na natin yung encoding at biometrics, hihintayin nyo na lang na ma-release yung NBI clearance katulad nito. May pagkakataon na pwedeng may hit yung pangalan ninyo or may derogatory record. Kapag ganun, papabalikin pa kayo ng NBI. Kapag with hit, tanong nyo kung ilang araw pwedeng bumalik, pwedeng 3 days or pwedeng few days pa. Depende kung may update yung NBI or depende rin sa branch. Kung may derogatory record, kailangan pa kayong dumaan sa quality control. Pero kung wala naman ito, same day lang, pwede nyo makuha yung ganitong itsura ng NBI. Isang personal copy, itago nyo to, at isang certificate ulit na pwede nyong ibigay doon sa nag-require sa inyo. By the way, nakakatulong na meron kayong old copy o matatago nyo ito kasi pag nag-renew kayo, mas madali na lang kasi yung NBI ID number na nagpapakita dito ay pwedeng magamit kapag nag-renew or ma-check yung record ninyo. And final reminder, hindi nagko-collect ng fees or walang maniningil dapat sa NBI lalo kung first-time job seeker kayo. At dapat mabilis lang yung proseso, 130 pesos normally yung NBI clearance, pero sa first-timers or first-time job seekers, libre na yan. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.